Ang kislap ng mga dambuhalang chandelier sa Grand Ballroom ng The Peninsula Manila ay kayang bumulag, ngunit hindi nito kayang itago ang dilim sa mga mata ni Miguel Buenaventura. Sa edad na 42 ang bilyonaryong CEO ng Buenaventura Tech ay tila pasan ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Malalim ang kanyang mga mata, may bahid ng pagod at lumbay na hindi kayang takpan ng pinakamahal na tuksido o ng perpektong pagkakasuklay ng kanyang buhok. Nakatayo siya sa entablado sa harap ng daan-daang pinakamayayaman at pinaka-impluwensyal na tao sa Pilipinas. Isang charity ball para sa mga ulila, isang kabalintunaan na hindi nakatakas sa kanya. Narito siya, pinalilibutan ng mga pekeng ng ngiti at mabababaw na tawanan habang ang sarili niyang anak ay isang ulila sa ina at isang bilanggo sa sarili nitong katahimikan. Ginoong Buenaventura? Sabi ng host, isang sikat na TV personality na may pilit na sigla. Isang karangalan na narito ka ngayong gabi. Siguradong may mahalaga kang sasabihin sa aming mga panauhin. Inayos ni Miguel ang mikropono. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Ang bulungan ng mga tao ay unti-unting humina, napalitan ng puno ng pag-uusisang katahimikan. Lahat sila ay nag-aabang. Inaasahan nila ang isang malaking donasyon, isang anunsyo ng bagong proyekto. Hindi nila inaasahan ang paglalantad ng isang basag na kaluluwa. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya ang kanyang boses ay malalim at bahagyang paos. Salamat sa pagdalo. Alam kong lahat tayo ay narito para sa isang mabuting layunin ang tulungan ang mga batang nangangailangan ng pag-asa. Huminga siya ng malalim, tila kinukuha ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. Ngayong gabi nagsasalita ako, hindi bilang isang negosyante, kundi bilang isang ama, isang desperadong ama. Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Ang pag-uusisa ay naging pagkalito. Nakita niya mula sa gilid ng kanyang mata ang kanyang biyenan, si Doña Esmeralda VDA de Montelibano, na tumayo ng mas tuwid sa kanyang mesa. Ang kanyang muka ay isang maskara ng marangal na pag-aalala. Ang aking anak si Leo ay 5 taong gulang. Patuloy ni Miguel. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang ina, ang aking asawa, si Isabel. Sa pagbanggit ng pangalan nito, isang kirot ang kumalat sa kanyang dibdib, isang pamilyar na sakit na araw-araw niyang kasama. At sa loob ng 6 na buwan na iyon, hindi pa nagsasalita ang aking anak, kahit isang salita. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga manonood. Ang tsismis na matagal nang pinag-uusapan sa mga piling grupo ay opisyal nang inilantad sa publiko. Sinubukan ko na ang lahat. Sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa emosyon. Ang pinakamahuhusay na doktor, ang pinakamagagaling na therapist, mga espesyalista mula sa ibang bansa. Sinasabi nilang lahat na walang mali sa kanya sa pisikal na aspeto. Ang problema ay nasa loob. Isang sugat na hindi nakikita, isang pader na hindi magiba. Tumingin siya sa mga muka sa karamihan, ngunit wala siyang nakita, kundi mga anino. Ang kanyang mundo ay lumiit sa isang imahe, ang kanyang anak na si Leo, nakaupo sa sahig ng malaking silid laruan nito. Nag-iisa, ang mga mata ay blangko. Habang inaayos ang kanyang mga laruang kotse, sa isang perpektong linya, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Kaya ngayong gabi, sabi niya, itinaas ang kanyang tingin, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang halo ng kabaliwan at determinasyon. Gagawin ko ang isang bagay na hindi ko pa nagawa. Isusuko ko ang aking pride, ang aking pagiging pribado. Gagamitin ko ang tanging bagay na mayroon ako na tila may halaga sa mundong ito. Itinaas niya ang kanyang kamay, pinatahimik ang mga bulong na nagsisimula ng lumakas. Mayroon akong isang pangako, isang alok. Hindi ito isang biro. At hindi ito isang gimmick para sa publisidad. Tumingin siya ng diretso sa mga kamera ng media na naroroon.
Pakakasalan ko ang sino mang makapagpapabalik sa pagsasalita ng aking anak, si Leo, at ibibigay ko sa kanya ang kalahati ng aking yaman. Kung ang isang bomba ay sumabog sa gitna ng ballroom, hindi ito magiging mas nakakagulat. Ang katahimikan ay naging isang dagundong. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod na sumabog, walang awang pinupuntirya ang kanyang mukha. Ang mga tao ay napatayo, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkabigla, pag-aalinlangan, at para sa ilan isang sakim na kislap. Anong kalokohan ito, Miguel? Isang matinis at makapangyarihang boses ang pumunit sa kaguluhan. Lahat ay lumingon. Si Doña Esmeralda ay naglalakad patungo sa entablado. Ang kanyang eleganteng emerald gown ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ang kanyang mukha na karaniwang kalmado at may kontrol ay namumula sa galit. Ginagawa mong isang sirko ang pagdadalamhati ng apo ko. Sigaw niya sapat na malakas para marinig kahit walang mikropono. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunumbat. Ito ay isang pribadong bagay, isang kahihiyan sa pamilya. Hinarap siya ni Miguel, ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. 6 na buwan na, Esmeralda. 6 na buwan ko nang sinusunod ang payo ninyo, ang payo ng mga doktor. Tahimik, pribado. At anong nangyari? Wala araw-araw, mas lalong lumalayo ang anak ko sa akin. Dahil kailangan niya ng panahon, hindi isang pampublikong palabas. Giit ng matanda. Wala na akong panahon. Ang sigaw ni Miguel ay nagpatigil sa lahat. Ang sakit sa kanyang boses ay halos mahahawakan. Ginawa ko na ang lahat, Esmeralda. Lahat. Kung pera at impluwensya ang kailangan para magdala ng himala, kung gayon gagamitin ko ito. Wala akong pakialam kung magmukha akong tanga. Ang gusto ko lang ay marinig muli ang boses ng anak ko. Nang walang isa pang salita, bumaba si Miguel sa entablado, hinawi ang mga reporter na sumusugod sa kanya. Ang kanyang mga security guard ay mabilis na pumalibot sa kanya, gumagawa ng daan palabas ng ballroom. Iniwan niya ang kaguluhan, ang chismis, at ang kanyang galit na biyanan na nakatayo sa gitna ng entablado, isang reyna, na nawalan ng kontrol sa kanyang kaharian. Habang papalabas siya, ang huling imahe sa kanyang isip ay hindi ang mga kumikinang na ilaw o ang mga nagtatakang mukha, kundi ang madilim na bintana ng silid ni Leo sa kanilang malaking bahay, isang bintana na tila isang itim na butas, tahimik at walang laman. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang maliit na apartment, sa isang gusali sa Quezon City, umuulan. Ang tunog ng mga patak sa yero ay isang malungkot na himig na naging pamilyar na kay Liana Reyes. Pagod siyang umupo sa kanyang lumang sopa, hinubad ang kanyang sapatos na basa. Maghapon siyang naglinis ng 2 condominium unit at nag-part-time sa isang coffee shop. Ang bawat buto sa kanyang katawan ay sumisigaw sa pagod. Ngunit ang pagod sa katawan ay walang-wala. Kumpara sa pagod sa kanyang kaluluwa, isang pagod na naging permanente mula ng araw na yon. 3 taon na ang nakalipas. Binuksan niya ang luma nilang telebisyon. Ang ingay nito ay isang paraan para punan ang nakabibinging katahimikan ng apartment. Ang balita sa gabi ang bumungad sa kanya. At doon sa screen bumungad ang mukha ni Miguel Buenaventura, seryoso at puno ng sakit. Ang headline sa ilalim ng kanyang larawan ay tila sumisigaw, "Bilyonaryo ipinangako ang kasal at kalahati ng yaman sa sinumang makapagpapasalita sa kanyang anak." Napahinto sa pag-inom ng tubig si Liana. Ang balita ay tila isang eksena mula sa isang soap opera, masyadong madrama para maging totoo. Isang kalokohan. Bulong niya sa sarili, iniisip na isa lang itong paraan para makakuha ng atensyon ang mayayamang nababaliw sa kanilang pera. Ngunit kasunod nito, ipinakita ang isang larawan ng bata, si Leo. Isang batang lalaki na may malalaking mata, ngunit mga matang walang laman. Isang tingin na kilalang-kilala ni Liana. Isang tingin
na sumasalamin sa isang kaluluwang sumuko na. Ganoon na ganoon ang mga mata ni Maya noong mga huling araw nito, noong ang sakit ay unti-unti nang nilalamon ang kanyang lakas at ang mga salita ay naging masyadong mabigat para bitawan. Isang malamig na agos ang gumapang sa gulugod ni Liana, mas malamig pa kaysa sa dampi ng ulan sa kanyang bintana. Ayon sa mga ulat, patuloy ng news anchor, ang ina ng bata, ang yumaong si Dr. Isabel Montelibano Buenaventura, isang kilalang pediatric cardiologist, ay pumanaw dahil sa isang rare congenital heart defect. Nabitiwan ni Liana ang baso. Hindi ito nabasag, bumagsak lamang ito sa lumang carpet, ngunit ang tunog ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng kanyang apartment. Rare congenital heart defect. Ang tatlong salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang masakit na dayandang mula sa nakaraan. Ang parehong sakit na kumuha kay Maya. Ang parehong magnanakaw na dumating sa gabi at kinuha ang lahat ng ilaw sa kanyang buhay. Hindi ito pagkakataon. Ito ay isang senyas, isang tawag mula sa isang nakaraang hindi pa niya tuluyang naiiwan. Ang pera, ang kasal, wala siyang pakialam doon. Hindi siya kailanman naging materialistiko. Ngunit ang batang iyon, si Leo, na may mga mata ng kanyang si Maya, isang batang nababalot sa parehong katahimikan ng pagluluksa na halos lumunod din sa kanya. Tinitigan niya ang screen, ang imahe ni Miguel Buenaventura na desperado at ang imahe ng batang si Leo na nawawala. Dalawang mundong magkaiba ang sa kanya na puno ng kakapusan at ang sa kanila na puno ng kasaganaan, ngunit pinag-isa ng iisang trahedya. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, isang bagay ang pumukaw sa natutulog niyang puso. Hindi pag-asa dahil natatakot na siyang umasa, kundi isang layunin. Ang kanyang pagsasanay bilang isang special education teacher, ang kanyang karanasan sa mga batang may hirap sa komunikasyon, ang kanyang sariling pusong basag. Lahat ng ito ay tila mga piraso ng isang puzzle na biglang nagkaroon ng kahulugan. Pinatay niya ang telebisyon, pinuputol ang ingay ng mundo sa labas. Sa gitna ng dilim at ng walang tigil na ulan, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, matatag at hindi na mababago. Tutulungan niya ang batang iyon, anuman ang mangyari. Kinabukasan ng ulan ay tumila na, ngunit ang bigat sa hangin ay nanatili. Para kay Liana Reyes, ang bawat umaga ay isang paalala ng katahimikan. Ang kanyang maliit na apartment na minsan ay puno ng tawanan at mga kwento ni Maya ay isa na ngayong malawak na espasyo ng kawalan. Isang plato lang ang nasa lababo, isang tasa ng kape lang ang tinitimpla niya. Pagod siyang bumangon, ramdam ang sakit sa kanyang likod mula sa maghapong pagkayuko sa paglilinis at pagtayo. Tumingin siya sa salamin, isang babaeng 37 anyos na may mga matang mas matanda kaysa sa kanyang edad. Ang dating kislap at sigla ay napalitan ng isang permanenteng ulap ng lumbay. Dati ang mga umaga niya ay puno ng buhay. Gigisingin niya si Maya, maghahanda ng almusal at ihahatid ito sa eskwela bago siya pumasok sa sarili niyang klase. Si Liana ay hindi isang tagalinis. Siya ay si Guengara Reyes, isang guro sa special education na may dedikasyon at pagmamahal sa kanyang propesyon. Ang kanyang silid-aralan ay isang santuaryo para sa mga batang hirap makipag-ugnayan sa mundo, mga batang may autism, may selective mutism, may mga kondisyong nagpipigil sa kanilang magsalita. At magaling siya sa kanyang ginagawa. Mayroon siyang pasensya na tila walang katapusan at isang kakayahang umunawa sa kung ano ang hindi kayang sabihin ng mga salita. Ngayon, ang mga kamay na dati gumagabay sa maliliit na kamay para sumulat at gumuhit ay abala sa paghahawak ng basahan at mop. Ang boses na dating malumanay na nagtuturo ay halos hindi na niya ginagamit maliban sa pagtanggap ng utos o pagsabi ng salamat po.
Matapos ang kanyang simpleng almusal, lumapit siya sa isang lumang baul na gawa sa kahoy sa sulok ng kanyang sala. Ito ang tanging Muebles na isinama niya mula sa dati nilang bahay. Nakakandado ito, hindi dahil sa may mahalagang bagay sa loob, kundi dahil natatakot siyang buksan ito. Nasa loob niyan ang lahat ng multo ng kanyang nakaraan. Ngunit kagabi, dahil sa balita may nagbago, ang takot ay napalitan ng isang di maipaliwanag na pangangailangan na harapin ang mga multong iyon. Kinuha niya ang maliit na susi mula sa kanyang pitaka at binuksan ang baul. Ang amoy ng lumang papel at alaala ang sumalubong sa kanya. Sa ibabaw ay naroon ang kanyang teacher's ID. Ang nakangiting mukha niya ay tila isang estranghero. Mga sertipiko ng pagkilala, mga drawing mula sa kanyang mga dating estudyante at mga litrato. Mga litrato ni Maya. Kinuha niya ang isa. Si Maya, 6 na taong gulang, nakangiti habang yakap-yakap ang paborito nitong stuffed toy na kuneho. Ang mga mata nito'y buhay na buhay, puno ng kalikutan kahit na may bahagyang kaputlaan ang kanyang balat. Ipinanganak si Maya na may butas sa puso, isang kondisyon na sinabi ng mga doktor na manageable, at sa loob ng 6 na taon, ganoon nga. Umiinom siya ng gamot, regular ang check-up at iniiwasan ng masyadong pagod. Ngunit bukod doon, siya ay isang normal at masayang bata. Hanggang sa isang araw nagsimula siyang lagnatin. Isang lagnat na hindi maipaliwanag at pabalik-balik. Naging mas madali siyang mapagod. Minsan habang naglalaro, bigla na lang siyang uupo at sasabihing, "Mommy, pagod na po ako magsalita." Gagamitin na lang niya ang mga senyas na natutunan niya mula sa panonood sa ina na nagtuturo sa kanyang mga estudyante. Ang simpleng I love you sign ay naging kanilang sikretong lengguwahe. Doon nagsimula ang kanilang paglalakbay sa impyerno. Ospital, mga test, mga espesyalista na may mababait na mata, ngunit malulungkot na balita. Ang butas sa puso ni Maya ay sintomas pala ng isang mas malala at napakabihirang sakit, restrictive cardiomyopathy. Ang mga kalamnan ng kanyang puso ay naninigas, na wawalan ng kakayahang mag-pump ng dugo ng maayos. Isang hatol ng kamatayan. Ibinenta ni Liana ang lahat. Ang kanilang bahay, ang kotse, ang kanyang mga alahas. Huminto siya sa pagtuturo para alagaan si Maya. Ang bawat sentimo ay napunta sa mga gamot at pagpapagamot, kumakapit sa bawat hibla ng pag-asa. At sa gitna ng lahat ng iyon, may isang doktor na naging kanilang anghel. Isang batang cardiologist na may ningning sa mata at determinasyon sa bawat salita. Isang doktor na hindi lang tumitingin sa mga resulta ng test, kundi nakikipaglaro rin kay Maya, kinakausap ito na parang sariling anak. Naaalala pa ni Liana ang sinabi nito sa kanya isang gabi, habang pareho silang nakabantay sa tabi ng kama ni Maya. "Hindi tayo susuko, Gong Reyes. Ang puso ng anak mo ay may laban pa." Ngunit ang sakit ay isang traidor. Isang gabi tulog na si Maya sa kanyang mga braso at hindi na muling gumising. Binalik ni Liana ang litrato sa baul, nanginginig ang mga kamay. Ang sakit ay nandoon pa rin sa riwa na parang kahapon lang nangyari. Hinalungkat niya ang ilalim ng baul, hinahanap ang isang lumang folder na naglalaman ng mga medical record ni Maya. Doon sa ilalim ng mga reseta at resulta ng laboratorio, nakita niya ang hinahanap niya. Isang patient card mula sa St. Luke's Medical Center. Pangalan ng pasyente, Maya R. Reyes, diagnosis, restrictive cardiomyopathy congenital. At sa ibaba sa espasyo para sa attending physician, naroon ang isang pamilyar ngunit ngayong nakakagimbal na pirma, isinulat sa eleganteng sulat kamay, Dr. Isabel Montelibano Buenaventura, napasingap si Liana. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Si Dr. Isabel, ang asawa ni Miguel Buenaventura, ang ina ni Leo, ang kanilang anghel,
Ang lahat ay biglang nagkaroon ng koneksyon. Ang parehong bihirang sakit, ang parehong doktor, ang parehong trahedya ng pagkawala. Hindi ito isang simpleng pagkakataon. Ito ay tadhana. Isang sinulid na nag-uugnay sa kanyang nasirang buhay sa wasak na pamilya ng babaeng sumubok iligtas ang kanyang anak. Ang pagdadalamhati ni Miguel ay hindi na lamang isang balita sa TV. Ito ay isang sakit na naiintindihan niya. Ang katahimikan ni Leo ay hindi na lamang isang sintomas. Ito ay isang pader na alam niya kung paano gibain dahil doon din siya nagtago ng matagal. May utang na loob siya kay Dr. Isabel, isang utang na hindi na niya mababayaran. Ngunit marahil sa pagtulong sa anak nito, kahit paano'y makakahanap siya ng kapayapaan. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, nahagip ng kanyang mata ang isang lumang dyaryo sa ibabaw ng mesa na dinala niya mula sa coffee shop. Sa section ng classified ads, isang maliit na anunsyo ang tila tumalon sa pahina. Wanted kasambahay para sa isang pribadong mansyon sa Forbes Park. Kailangan ng may karanasan at mapagkakatiwalaan, magandang sahod. Tumawag sa numerong Forbes Park ang tirahan ng mga Buenaventura. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isip, isang ideyang napakabaliw, napakadelikado, ngunit tila ito na lang ang tanging tamang gawin. Hindi siya mag-a-apply bilang therapist o guro. Sasalain siya iimbestigahan. Malalaman nila ang koneksyon niya kay Dr. Isabel at iisipin nilang oportunista siya. Hindi. Papasok siya bilang isang taong hindi kapansin-pansin. Isang taong hindi titingnan ng 2 beses. Isang anino sa loob ng malaking bahay. Che-check-in niya ang kanyang nakaraan. Ibabaon niya ang kanyang diploma. Para sa lahat siya ay si Liana Reyes, isang simpleng babae na naghahanap ng trabaho. Nanginginig kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Tinitigan niya ang numero sa anunsyo, ang puso niya'y kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Para kay Maya. Para kay Dr. Isabel. At para sa batang may mga matang nawalan ng liwanag. Huminga siya ng malalim at pinindot ang numero. Ang mga pader na bumabakod sa Forbes Park ay tila mga hangganan patungo sa ibang mundo. Sa labas, ang magulong syudad ng Makati. Sa loob, isang santuwaryo ng katahimikan, malalawak na kalsada na nililiman ng mga puno at mga mansyon na tila mga palasyo. Bawat isa ay nakatayo. Nang may distansya sa isa't isa, tinitiyak ang kapayapaan at pagiging pribado na kayang bilhin ng pera. Nakatayo si Liana sa harap ng isang dambuhalang gate na gawa sa itim na bakal na may letrang B na eleganteng nakaukit sa gitna. Ang taas nito ay nakakatakot, isang malinaw na mensahe sa mga tagalabas. Hindi ka basta-basta makakapasok dito. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ito na iyon. Wala nang atrasan. Pinindot niya ang intercom at isang matigas na boses ng babae ang sumagot. Sino yan? Ako po si Liana Reyes. Para po sa interview sa pagiging kasambahay. Sagot niya, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Matapos ang ilang segundong katahimikan, ang mabigat na gate ay dahan-dahang bumukas nang walang ingay, tila isang bibig na handa siyang lamunin. Ang mansyon ng mga Buenaventura ay hindi marangya sa tradisyonal na paraan. Ito ay moderno, gawa sa salamin bakal at konkretong may kulay abo. Ang disenyo ay malinis at minimalist na papalibutan ng perpektong-perpekto na hardin na tila hindi tinutubuan ng kahit isang ligaw na damo. Maganda ito, ngunit may isang uri ng kagandahang malamig at walang kaluluwa. Tila isang museo, hindi isang tahanan. Isang babaeng nasa mga 60 anyos, matangkad at may buhok na pulos puti na nakapusod. Nang mahigpit ang naghihintay sa kanya sa pinto ng mga empleyado. Ang kanyang suot ay isang plansadong uniforme ng mayordoma. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bahid ng anumang ngiti. Ako si Matilde, ang head of household. Sabi nito, ang boses ay kasing tigas ng kanyang itsura.
Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa at naramdaman ni Liana na tila siya ay isang specimen sa ilalim ng mikroskopyo. Sumunod ka sa akin. Dinala siya ni Matilde sa isang maliit at simpleng opisina sa likod ng kusina. Walang paligoy-ligoy. Ang mga tanong ay direkta at profesional karanasan, mga dating amo, dahilan ng pag-alis. Sumagot si Liana, gamit ang mga kwentong inihanda niya, mga kwentong may bahid ng katotohanan, ngunit maingat na inilayo sa tunay niyang pagkatao. Isang byuda na namatayan ng asawa, nagtrabaho sa mga pamilya sa probinsya, lumuwas sa Maynila para sa mas magandang oportunidad. Ang pinakamahalagang patakaran sa bahay na ito. Sabi ni Matilde, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Liana, ay ang pagiging diskreto. Ang anumang makita mo, marinig mo, o malaman mo sa loob ng mga pader na ito ay mananatili dito. Walang social media, walang pakikipagtsismisan sa ibang kasambahay. Naiintindihan mo ba? Opo, Ma'am Matilde. Malinaw po. Sagot ni Liana. Isa pa, dagdag ng matanda ang kanyang boses, ay bahagyang bumaba. Ang amo si Ginoong Miguel ay dumadaan sa isang napakahirap na panahon at ang kanyang anak, si Leo, ay napakadelikado ng kalagayan. Ang utos ay malinaw. Iwasan mo ang bata. Huwag mo siyang kausapin. Huwag mong subukang makipaglaro. Huwag kang makialam. May mga taong nakatalaga para sa kanya. Ang trabaho mo ay maglinis. Wala nang iba. Ang bawat salita ay tila isang babala, isang pader, na itinatayo sa pagitan niya at ng kanyang layunin. Tumangulang si Liana. Naiintindihan ko po. Tila nasiyahan si Matilde sa kanyang sagot. Mabuti. Pwede ka nang magsimula bukas, 8:00 ng umaga. Dito ka dumaan sa service entrance. Kinabukasan, suot ang simpleng uniforme, pumasok si Liana sa isang mundo ng marangyang katahimikan. Ang loob ng bahay ay mas nakakalula pa kaysa sa labas. Matataas ang kisame, malalawak ang mga bintana na nagpapakita ng luntiang hardin at ang mga muebles ay tila mga piraso ng sining. Ngunit tulad ng labas, ito ay malamig. Walang mga family pictures sa dingding. Walang mga drawing ng bata na nakadikit sa ref. Walang kalat. Isang perpektong bahay na walang bakas ng buhay. Habang naglilinis si Liana sa sala, abala sa pagpupunas ng isang mamahaling coffee table na gawa sa salamin, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa may pintuan nakatayo ang isang maliit na bata. Si Leo. Mas maliit siya sa personal kaysa sa nakita niya sa TV. Suot niya ay isang pares ng pajama na may dinosaur print kahit na 10:00 na ng umaga. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon. Sila ay malalaki at kulay tsokolate, ngunit blanco, tila nakatingin sa isang bagay na hindi nakikita ng iba. Mahigpit niyang hawak sa isang kamay ang isang luma at gasgas na stuffed toy na leon. Nag-freeze si Liana. Ang mga utos ni Matilde ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Huwag mo siyang kausapin. Iwasan mo siya. Ngunit ang puso ng isang ina at guro sa loob niya ay sumisigaw. Ang batang ito ay hindi isang bagay na dapat iwasan. Siya ay isang batang nalulunod sa kalungkutan. Hi, bulong ni Liana, isang salitang halos hindi marinig, sinisira ang sarili niyang pangako sa unang araw pa lang. Ikaw siguro si Leo. Ang bata ay hindi kumurap, hindi gumalaw, tila hindi siya narinig. Leo, halika rito. Isang matinis na boses ang pumutol sa sandali. Isang payat na babae na may buhok na kulay blonde at nakapusod ng mahigpit ang lumitaw sa likod ng bata. Ito si Amanda, ang yaya, na tiningnan si Liana ng may pagdududa. Sino ka? Ako po si Liana, ang bagong tagalinis. Sagot niya ng mahinahon. Dapat hindi ka nakikipag-usap sa kanya. Sabi ni Amanda, hinawakan si Leo sa kamay. Halika na, Leo. Oras na para sa iyong therapy session.
Hinila ni Amanda ang bata na sumunod nang walang anumang reaksyon. Ngunit bago sila tuluyang umalis, lumingon si Leo. Sa isang saglit ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa isang kisap mata, nakita ni Liana ang isang bagay sa ilalim ng kawalan, isang kislap ng pag-uusisa, isang tahimik na tanong. Bigla ang malaking pinto sa harap ay bumukas at isang matandang babae na may tindig ng isang reyna ang pumasok. Nakasuot siya ng isang eleganteng puting bestida, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mga alahas ay kumikinang. Si Doña Esmeralda. Ang kanyang muka ay may awtoridad at isang uri ng kalungkutan na nagpatigas sa kanyang mga tampok. Matilde, tawag niya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa malawak na foyer. Mabilis na lumitaw si Matilde. Magandang umaga po, senyora. Nasaan ang apo ko? Papunta na si Dr. Alcaraz. Sabi ng matanda bago napansin si Liana na tahimik na nakatayo sa gilid. Tumaas ang kilay ni Doña Esmeralda. Tiningnan niya si Liana mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay puno ng paghamak. At sino naman ito? Siya po si Liana, senyora, ang bagong kasambahay. Ngayon po ang unang araw niya. Paliwanag ni Matilde. Lumapit si Doña Esmeralda kay Liana. Ang kanyang pabango ay mamahalin ngunit masangsang. Bagong kasambahay, ulit niya, tila ang mga salita ay may masamang lasa. Sana naman ay naipaliwanag mo sa kanya nang maayos ang mga patakaran, Matilde. Lalo na sa panahong ito na kung sino-sino na lang ang nagtatangkang pumasok sa buhay namin dahil sa pera. Ang bawat salita ay isang patutsada, isang sampal. Naramdaman ni Liana ang pag-init ng kanyang mga pisngi, ngunit pinanatili niyang nakayuko ang kanyang ulo. Huwag kang mag-alala, senyora. Ang trabaho lang niya ay maglinis, sabi ni Matilde. Siguraduhin mo lang, sabi ni Doña Esmeralda, bago muling ibinaling ang atensyon sa pagdating ng isang mamahaling kotse sa labas. Narito na si Dr. Alcaraz. Nagpatuloy si Liana sa kanyang paglilinis, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ngayon niya lang naintindihan. Ang kalaban niya ay hindi lang ang katahimikan ni Leo. Ang kalaban niya ay ang mga taong nakapaligid dito, mga taong puno ng takot at pagdududa, mga taong nagtayo ng mga pader sa paligid ng bata para protektahan ito, ngunit sa proseso ay mas lalo lang itong ikinulong. Habang pinupunasan niya ang isang malaking salamin sa dingding, nakita niya ang refleksyon ng eksena sa foyer. Si Doña Esmeralda, si Amanda, at isang lalaking nakasuit na may dalang briefcase ay sinusubukang kausapin si Leo. Ngunit ang bata ay nakatingin lang sa kanyang sapatos. Mahigpit na yakap ang kanyang laruang leon. Maya-maya sa gitna ng kanilang pagpupumilit, si Leo ay gumawa ng isang maliit na bagay na halos hindi kapansin-pansin. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang gumawa ng isang senyas, isang kamao na may nakausling hinlalaki sa pagitan ng hintuturo at gitnang daliri. Isang senyas na pamilyar kay Liana. Ito ang sign language para sa letrang T. Ngunit para sa mga batang tinuturuan niya dati, ito rin ang kanilang sikretong senyas para sa takot. Walang sino man sa kanila ang nakapansin, ngunit nakita ito ni Liana. At sa sandaling iyon, alam niya, sa kabila ng lahat ng babala at pagbabanta, na tama ang kanyang desisyon. Narito siya para sa isang dahilan, at hindi siya aalis hanggat hindi niya ito natutupad. Lumipas ang mga araw na naging isang linggo. Si Liana ay naging isang halos hindi nakikitang presensya sa mansyon ng mga Buenaventura. Ginalingan niya ang kanyang trabaho. Ang bawat sulok ng bahay ay kumikinang, ang bawat bagay ay nasa tamang lugar. Ginawa niya ang kanyang sarili na kasing perpekto at kasing tahimik ng bahay na kanyang nililinis. Ito ang kanyang paraan para manatili, para maging isang anino na may kakayahang magmasid nang hindi napapansin. Sinunod niya ang mga patakaran sa panlabas.
Hindi niya kinakausap si Leo. Hindi siya lumalapit dito. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging naghahanap. At nakikita niya ang lahat. Nakikita niya kung paano si Leo ay parang isang manika na pinaglalaruan ng mga nasa hustong gulang sa paligid niya. Tuwing umaga, darating si Dr. Alcaraz para sa kanilang therapy session na binubuo ng mga flashcard, mga puzzle na may oras at mga tanong na hindi naman sinasagot ng bata. Si Leo ay uupo lang doon, blanko ang mukha, hawak ang kanyang laruang leon. Tila ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Nakikikita niya kung paano sinusubukan ni Amanda ang yaya na pasunuri ng bata sa isang mahigpit na schedule, oras ng pagkain, oras ng pagligo, oras ng pagtulog. Lahat ay isinasagawa ng may mekanikal na pag-iingat, ngunit walang init o tunay na koneksyon. At nakikita niya kung paano dumadalaw si Doña Esmeralda, halos araw-araw dala ang mga mamahaling laruan na hindi naman pinapansin ni Leo. Uupo ang matanda sa tabi ng kanyang apo, magsasalita tungkol sa kanyang yumaong ina, tungkol sa kung gaano ito kamukha ni Isabel, ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng sarili niyang pighati, hindi ng pag-unawa sa nararamdaman ng bata. Isang hapon, habang naglilinis si Liana sa malawak na library, pumasok si Leo. Gaya ng dati, tahimik siyang naglakad at umupo sa isang sulok sa sahig at nagsimulang ayusin ang isang set ng mga librong pambata ayon sa kulay. Nagpanggap si Liana na abala sa pag-aayos ng mga libro sa isang mataas na estante. Mula sa gilid ng kanyang mata, pinagmamasdan niya ang bata. Sa pagkakataong ito, hindi niya na napigilan ang sarili. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Gamit ang isang maliit na lapis, mabilis siyang gumuhit ng isang simpleng larawan, isang kamay, na may nakabukas na palad, ang hinlalaki ay nakaturo sa dibdib. Sa ilalim nito, isinulat niya ang salitang, "Ako." Pagkatapos ay gumuhit siya ng isa pang kamay na nakaturo sa isang stick figure. Sa ilalim nito, "Ikaw." Dahan-dahan, tila nag-aayos lang ng mga gamit sa isang mababang mesa, malapit sa kinauupuan ni Leo, maingat niyang inilagay ang papel sa ilalim ng isang libro, sapat lang na makita ito ng bata. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis sa library, ang puso niya'y kumakabog. Kinabukasan, habang nililinis niya ang silid laruan ni Leo, napansin niya ang isang bagay sa pisara ng bata. Sa gitna ng mga blankong espasyo, mayroong isang maliit na drawing isinulat gamit ang puting chalk. Isang stick figure na may buhok na nakapusod, malinaw na siya iyon. At sa tabi nito, isa pang stick figure na may hawak na laruang leon. Sa pagitan ng dalawang figure, may isang linyang nagkokonekta sa kanila. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Liana, ang unang tunay na ngiti sa loob ng mahabang panahon. Sumagot siya. Nauunawaan niya. Naging yon ang simula ng kanilang lihim na laro. Araw-araw mag-iiwan si Liana ng isang drawing ng isang simpleng sign, "Kaibigan mo na masaya," malungkot sa isang lugar na alam niyang makikita ni Leo. Isang beses sa ilalim ng kanyang unan. Sa ibang araw, nakasuksok sa pahina ng paborito nitong libro. At araw-araw, may makikita siyang sagot. Isang drawing sa pisara, isang laruang nakaayos sa paraang katulad ng sign, o minsan, ang papel na iniwan sa niya ay nasa ibang lugar na isang senyales na nakita at naintindihan niya ito. Isang Biyernes ng hapon, habang nagdidilig si Liana ng mga halaman sa hardin, lumabas si Leo at umupo sa isang bench na hindi kalayuan. Walang ibang tao sa paligid. Si Amanda ay nasa loob kausap sa telepono. Ito na ang pagkakataon. Naglakad si Liana palapit sa isang puno ng kalachuchi, nagpapanggap na inaalis ang mga tuyong dahon. Pagkatapos lumingon siya ng bahagya sa direksyon ni Leo. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang ginawa ang sign para sa leon. Ang kanyang mga daliri ay nakakorte na parang kuko ng isang leon, iginagalaw pababa mula sa kanyang ulo.
Nakatitig lang si Leo, walang reaksyon. Inulit ni Liana ang senyas, mas mabagal sa pagkakataong ito. Pagkatapos isang himala ang nangyari. Itinaas ni Leo ang kanyang maliit na kamay. Medyo alanganin at hindi perpekto, ngunit ginaya niya ang senyas. Ginawa niya ang sign para sa leon habang nakatingin sa kanyang stuffed toy. Isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa puso ni Liana. Gusto niyang tumakbo palapit dito, yakapin ito, at sabihing, magaling ang galing-galing mo. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Sa ngayon sapat na ito. Anong ginagawa mo? Ang boses ni Amanda ay tila isang kulog. Mabilis na ibinaba ni Leo ang kanyang kamay. Napalingon si Liana, ang kanyang muka ay nagpapanggap na nagulat. Nag-aalis lang po ng mga tuyong dahon. Kalmado niyang sagot. Ngunit ang mga mata ni Amanda ay matalas. Nakita niya. Nakita kitang sumesenyas sa kanya. Akusa nito ang kanyang boses ay puno ng hinala. Ano yon? Anong tinuturo mo sa kanya? Wala po. Baka nagkamali lang po kayo ng tingin. Tanggi ni Liana, kahit alam niyang hindi ito kapanipaniwala. Huwag mo akong gawing tanga. Sabi ni Amanda, hinila si Leo patayo. Alam ko ang nakita ko. Ipinagbabawal ito. Malalaman ito ni Doña Esmeralda. Hinila ni Amanda si Leo papasok ng bahay na hindi man lang lumaban. Ngunit bago sila tuluyang makapasok, lumingon si Leo kay Liana. Sa kanyang mga mata sa kauna-unahang pagkakataon, may malinaw na emosyon, takot. Alam ni Liana na tapos na ang laro. Ang kanilang maliit na sikretong mundo ay malapit ng gumuho. Kinagabihan bago umuwi, ipinatawag siya ni Matilde sa opisina nito. Ang mukha ng mayordoma ay mas seryoso kaysa dati. Ipinaalam sa akin ni Amanda ang nangyari sa hardin kanina. Simula nito, walang paligoy-ligoy. At naiparating na rin niya ito kay Senyora Esmeralda. Napalunok si Liana, hinintay niya ang mga salitang, "Pwede ka nang umalis." Tinanong kanya kung ano ang tinuturo mo sa bata. At ayon kay Amanda, hindi mo sinagot. Patuloy ni Matilde, hindi umimik si Liana. Alam mo Liana, sabi ni Matilde, at sa kauna-unahang pagkakataon, may bahid ng pagod sa kanyang boses, hindi lang kasungitan. Marami nang sumubok tulungan ang batang yan, mga eksperto, mga doktor, lahat sila nabigo. Ano sa tingin mo ang magagawa mo na hindi nila nagawa? Gusto ko lang po siyang bigyan ng paraan para mailabas ang nasa loob niya. Mahinang sagot ni Liana. Minsan po kapag ang bibig ay ayaw bumuka, ang mga kamay ang nagsasalita. Tinitigan siya ni Matilde ng matagal. Tumawag si Senyora Esmeralda. Galit na galit siya. Sabi niya, bukas na bukas, magdadala siya ng isang tunay na professional para kay Leo, isang bagong behaviorist mula sa Estados Unidos. At gusto niyang ikaw mismo ang makakita kung paano magtrabaho ang isang tunay na eksperto. Hindi siya sinisante, mas malala pa. Gagawin siyang isang halimbawa. Ipapakita sa kanya kung gaano siya kamali. Malinaw ang utos niya. Pagtatapos ni Matilde, simula bukas 1 metro ang layo mo kay Leo sa lahat ng oras. At kung makita ka ulit ni Amanda na sumesenyas, kahit paggalaw lang ng daliri, tanggal ka na sa trabaho. Naiintindihan mo? Opo't sagot ni Liana, ang salita ay tila isang buhangin sa kanyang lalamunan. Umalis siya sa mansyon nang gabing iyon na may mabigat na puso. Hindi dahil sa banta na matatanggal siya sa trabaho, kundi dahil sa batang maiiwan niya. Isang batang nagsisimula pa lang magtiwala. Isang batang nagsisimula pa lang humanap ng boses sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. At ngayon, ang maliit na sinag ng liwanag na yon ay malapit ng patayin na ng mga taong ang tanging hangad ay ayusin siya nang hindi man lang sinusubukang unawain. Ang sumunod na umaga ay may dalang kakaibang bigat. Pagdating ni Liana sa mansyon, ramdam niya agad ang tensyon sa hangin. Si Matilde ay hindi nagsalita. Tiningnan lang siya ng may kahulugan.
Si Amanda naman ay may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan siya mula sa malayo. Para siyang isang bilanggo na naghihintay ng kanyang hatol. Bandang 9:00, isang makintab na itim na sedan ang pumarada sa harap ng mansyon. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking nasa mga huling bahagi ng kanyang 40 anyos. Matangkad, may perpektong gupit na buhok na may bahid na ng uban sa kanyang sentido at suot ang isang mamahaling suit na tila isinukat para lang sa kanya. Siya si Dr. Antonio Alcaraz. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kumpiyansa at awtoridad. Ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay matalas at tila nanunuri, ngunit walang anumang bakas ng init o awa. Si Doña Esmeralda mismo ang sumalubong sa kanya sa pinto na may ngiti ng tagumpay. Dr. Alcaraz, maraming salamat sa pagdating mo sa maikling paunawa. It's my pleasure, senyora. Sagot ng doktor, ang kanyang Tagalog ay may halong puntong Amerikano. I've reviewed the case files you sent over. It's a classic case of traumatic mutism, complex but manageable with the right approach. Dinala nila ang doktor sa sala, kung saan tahimik na naghihintay si Leo katabi si Amanda. Nang makita ng bata ang estranghero, mas lalo niyang hinigpitan ang yakap sa kanyang laruang leon. Ang kanyang mga mata ay lumipat sa sahig. At ito naman si Leo, sabi ni Doña Esmeralda. Lumuhod si Dr. Alcaraz sa harap ng bata, ngunit ang kanyang kilos ay hindi nagpakita ng lambing, kundi ng isang klinikal na pagsusuri. Hello, Leo. I'm Dr. Alcaraz. I'm here to help you find your words again. Hindi niya hinintay ang sagot. Tumingin siya kay Doña Esmeralda. The first step is to establish a baseline. I'll need a quiet room, just him and me. No toys, no distractions. Especially not that. Itinuro niya ang laruang leon. Isang bahagyang pag-igting ang nakita sa maliit na katawan ni Leo. Pero doktor yan ang kanyang security blanket, sabi ni Amanda. Precisely, sagot ni Dr. Alcaraz. It's a crutch, an avoidance mechanism. To make progress, we must remove all crutches. We need to create a controlled environment where speech is the only viable option for communication. Sa utos ni Doña Esmeralda, pilit na kinuha ni Amanda ang laruan mula kay Leo. Hindi sumigaw ang bata. Hindi siya pumalag. Ngunit nakita ni Liana na nagmamasid mula sa may pintuan ng kusina habang nagpapanggap na nagpupunas ang panginginig ng mga kamay ni Leo at ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mga mata, mga luhang tahimik na dumadaloy na walang kasamang tunog. Dinala ni Dr. Alcaraz si Leo sa library at isinara ang pinto. At ikaw, sabi ni Doña Esmeralda, bumaling kay Liana na tila isa siyang basura. Pumarito ka. Kinakabahang lumapit si Liana. Gusto kong manatili ka rito sa labas ng pinto. Utos ng matanda, ang kanyang boses ay malamig at puno ng paghamak. Makinig ka para malaman mo ang pagkakaiba ng ginagawa ng isang tunay na profesional at ng walang kwentang panggugulo ng isang simpleng kasambahay. Walang nagawa si Liana, kundi tumayo roon. Pakiramdam niya'y ipinapahiya sa harap ni na Matilde at Amanda. Mula sa loob ng library, naririnig niya ang boses ni Dr. Alcaraz kalmado, walang emosyon pa ulit-ulit. Look at this card, Leo. This is an apple. Can you say apple? Katahimikan. Let's try again. Apple. Your turn. Katahimikan. I know you can hear me, Leo. I'm not asking for much. Just one word, apple. Ang katahimikan mula sa loob ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Tumagal ito ng halos 1 oras. Nang buksan ni Dr. Alcaraz ang pinto, ang kanyang muka ay hindi nagpapakita ng pagkabigo, kundi ng isang scientificong determinasyon. Si Leo naman ay lumabas na mas blangko pa kaysa dati. Ang kanyang muka ay maputla at agad na hinanap ng kanyang mga mata ang laruang leon na hawak ni Amanda. He has a strong resistance,
Paliwanag ni Dr. Alcaraz kay Doña Esmeralda. It's to be expected. My method is based on behavioral therapy and structured reinforcement. We will break down his walls systematically. It will take time. Pagkatapos ay lumingon siya at tila ngayon lang napansin si Liana. And you are? Siya ang kasambahay, sagot ni Doña Esmeralda. Siya ang nagturo sa apo ko ng mga kung ano-anong senyas. Isang kalokohan. Tiningnan ni Dr. Alcaraz si Liana, ang kanyang mga mata ay nanliliit. The sign language attempt. A common mistake among amateurs. That approach is not only unscientific, it's dangerous. Bakit po mapanganib? Lakas loob na tanong ni Liana, ang kanyang boses ay nanginginig. Because, sabi ng doktor na tila nagtuturo sa isang mangmang na estudyante, you are giving him an alternative. You are enabling his silence. Ang ating layunin ay gawing hindi komportable ang kanyang katahimikan para mapilitan siyang gumamit ng kanyang boses. Ang pagtuturo ng sign language ay parang pagbibigay ng saklay sa isang taong kailangan nating turuang maglakad. It's counterproductive. Ang bawat salita niya ay isang sampal sa lahat ng pinaniniwalaan ni Liana. Gusto niyang sumigaw ipaliwanag na ang komunikasyon ay hindi lang tungkol sa tunog, na ang pagbibigay ng boses sa isang bata ay hindi nangangahulugang pag-aalis ng lahat ng iba pang paraan ng pagpapahayag. Ngunit alam niyang walang makikinig. Narinig mo yon, sabi ni Doña Esmeralda kay Liana. Kaya itigil mo na ang iyong kahibangan. Sa sandaling iyon, ang pinto sa harap ay bumukas at pumasok si Miguel Buenaventura, pagod mula sa trabaho. Nagulat siyang makita ang grupo sa sala. Anong nangyayari dito? Mabilis na ipinaliwanag ni Doña Esmeralda ang lahat. Pinuri si Dr. Alcaraz bilang kaligtasan ni Leo at ipininta si Liana bilang isang mangmang at mapanganib na empleyado. Tumingin si Miguel kay Liana, ang kanyang muka ay mahirap basahin. May pagkalito, pag-aalala at isang pahiwatig ng pagkabigo. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang anak na ngayon ay mahigpit na yumayakap sa kanyang laruan, nanginginig. Dr. Alcaraz, sabi ni Miguel, salamat sa iyong oras. My mother-in-law will coordinate with you regarding the schedule. Ito ay isang malinaw na pagtatapos sa usapan. Nang makaalis na ang doktor at si Doña Esmeralda, matapos magbigay ng isang huling masamang tingin, kay Liana na iwan silang apat, si Miguel, si Leo, si Amanda at si Liana. Naglakad si Miguel palapit kay Liana, ang kanyang mga mata ay seryoso. Ang buong paligid ay tila huminto, naghihintay. Totoo ba ang sinabi nila? Tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay mababa at kontrolado. Nagtatangka kang turuan ng sign language ang anak ko. Bago pa man makasagot si Liana, nagsalita si Amanda. Opo sir, nakita ko po mismo. At nang sinita ko siya, nagsinungaling pa. Tumingin si Miguel mula kay Amanda, pabalik kay Liana, naghihintay ng kanyang panig. Huminga ng malalim si Liana. Alam niya na ang anumang sasabihin niya ay maaaring maging dahilan ng kanyang pagkatanggal. Opo. Amin niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Pero, walang pero. Putol ni Miguel ang kanyang boses ay biglang tumigas, puno ng frustrasyon at pagod ng isang ama na hindi na alam ang gagawin. May mga patakaran sa bahay na ito, Liana. Malinaw ang sinabi sa'yo. Si Dr. Alcaraz ay isang eksperto. Ang biyenan ko, may punto siya. Hindi ito isang laro. Ang kapakanan ng anak ko ang nakasalalay dito. Tumingin siya sa kanyang anak. Pagkatapos ay bumalik kay Liana, ang kanyang mga mata ay may pader na tila kasing taas ng mga pader ng mansyon. Kaya ito ang utos ko. Sabi niya, ang bawat salita ay mabigat. Gawin mo ang trabaho mo. Maglinis ka. Ngunit simula ngayon, ipinagbabawal ko na ang anumang uri ng interaksyon sa pagitan mo at ni Leo. Huwag mo siyang lalapitan. Huwag mo siyang kakausapin. Huwag mo siyang titingnan. Kung lalabag ka sa utos na ito, kahit isang beses lang sa ayaw,
at sa gusto ko mapipilitan akong tanggalin ka. Malinaw ba? Ang bawat salita ay isang punyal sa puso ni Liana. Tumingin siya kay Leo na nakatingin sa kanya at sa mga mata ng bata nakita niya ang pagkawala ng maliit na sinag ng pag-asa na kasisimula pa lang nilang buuin. Tumango siya, hindi na makapagsalita. Opo, sir. Malinaw na malinaw po. Ang utos ni Miguel ay naging isang hindi nakikitang pader. Sa loob ng mansyon, isang pader na mas matibay at mas malamig kaysa sa konkretong bumabalot sa property. Para kay Liana, ang bawat araw ay naging isang ehersisyo ng matinding pagpipigil. Kapag naglilinis siya at nararamdaman niyang papalapit si Leo, agad niyang binabago ang kanyang direksyon. Kapag nagkakasalubong sila sa isang pasilyo, yumuyuko siya at tinititigan ang sahig hanggang sa makalagpas ang bata. Kapag naririnig niya ang mga yapak nito, sa likuran niya, pinipilit niyang huwag lumingon. Ang bawat kilos niya ay maingat, bawat paghinga niya ay kinakalkula. Ang sakit nito ay parang isang pisikal na kirot sa kanyang dibdib. Ngunit mas masakit ang makita ang epekto nito kay Leo. Ang maliit na kislap ng buhay na nagsimulang sumilay sa mga mata ng bata ay muling namatay. Bumalik siya sa dati at mas malala pa. Kung dati ay blangko lang siya, ngayon ay may bahid na ng lungkot at pagkalito. Para siyang isang halaman na nagsisimula pa lang sumibol patungo sa araw, ngunit biglang tinakpan ng isang makapal na tela. Ang mga therapy session nila ni Dr. Alcaraz ay naging isang araw-araw na pagpapahirap. Sumisilip si Liana paminsan-minsan mula sa malayo at nakikita niya ang eksena si Leo nakaupo sa isang upuan, hindi gumagalaw, habang si Dr. Alcaraz ay walang pagod na nagpapakita ng mga flashcard o sinusubukang ipagawa sa kanya ang mga puzzle na may halong pang-akademiko. No, Leo, that's a square. We're looking for the triangle. Maririnig ni Liana ang walang emosyong boses ng doktor. Focus. Ngunit si Leo ay hindi na tumutugon. Kahit sa mga simpleng kilos tulad ng pagturo, ay tumigil na siya. Ang kanyang pag-urong ay naging halos ganap. Para siyang isang islang muling nilamon ng dagat ng katahimikan. Napapansin ito ng lahat. Hindi ko maintindihan. Narinig isang araw ni Liana na sinasabi ni Doña Esmeralda kay Matilde. Sinusunod naman ni Dr. Alcaraz ang lahat ng tamang pamamaraan, pero bakit parang mas lumalala ang apo ko? Baka kailangan lang po talaga ng mas mahabang panahon, Senyora. Sagot ni Matilde, ngunit kahit sa boses ng mayordoma ay may bahid na ng pag-aalinlangan. Si Miguel ang pinaka-naaapektuhan. Gabi-gabi, umuuwi siyang pagod mula sa trabaho, umaasa na makakita ng kahit katiting na pagbabago. Ngunit ang laging bumubungad sa kanya ay ang parehong tahimik na anino ng isang anak. Sinusubukan niyang kausapin si Leo, basahan ito ng kwento o yayain itong maglaro. Pero ang tanging isinusukli sa kanya ng bata ay isang blangkong tingin. Isang gabi, 2 linggo, matapos ipatupad ang mahigpit na patakaran, hindi na nakatiis si Liana. Tapos na ang kanyang trabaho at dapat ay uuwi na siya, ngunit narinig niya ang mga tunog mula sa opisina ni Miguel. Isang tunog ng pagbasag. Dahan-dahan siyang sumilip sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita niya si Miguel, nakatalikod, ang mga balikat niya ay naninigas. Sa sahig basag ang isang mamahaling picture frame na gawa sa pilak. Sa loob nito, ang isang kupas na larawan nila ni Isabel at ng isang sanggol na si Leo. Lahat sila ay masayang nakangiti. Bakit Isabel? Bulong ni Miguel sa basag na larawan. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at kabiguan. Anong dapat kong gawin? Sinusubukan ko ang lahat pero parang nawawala na siya sa akin. Nawawala na rin ang anak natin. Nakita ni Liana ang pagtulo ng mga luha sa mga mata ng bilyonaryo, isang imahe ng kahinaan na hindi niya kailanman inakalang makikita. Agad siyang umatras,
Hindi gustong mahuli, ngunit ang imaheng iyon ay tumatak sa kanyang isipan. Ang desperasyon ng isang ama ay isang lengguwaheng naiintindihan niya. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali sa kanyang apartment. Nakaupo siya sa dilim, iniisip si Leo, iniisip si Miguel. Pareho silang nalulunod at siya na may hawak na salbabida ay pinagbawalan na itapon ito sa kanila. Dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan, kinuha niya ang kanyang laptop at binuksan ang isang lumang folder na may label na SPED Resources. Nag-scroll siya sa mga lumang files, mga module, mga video ng kanyang mga dating klase. At pagkatapos may naalala siya. Isang workshop na dinaluhan niya tungkol sa non-invasive observation techniques. Naalala niya ang isa sa mga aral, kapag ang isang bata ay nagtayo ng pader, huwag mong subukang gibain ito. Maghanap ka ng bintana. Bigla isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang mga CCTV camera. Ang buong mansyon ay puno ng mga ito para sa seguridad. Kung hindi niya kayang lapitan si Leo, marahil ay kaya niya siyang makita. Kinabukasan maaga siyang pumasok. Alam niyang ang control room para sa mga security camera ay nasa isang maliit na utility room sa basement. Sa kabutihang palad, kasama sa kanyang mga tungkulin ang paglilinis ng lugar na yon. Dala ang kanyang mga gamit panlinis, pumasok siya roon, siniguradong walang nakakakita. Ang setup ay komplikado, ngunit ang interface sa computer ay simple lang. Nakita niya ang isang grid ng mga live feed mula sa iba't ibang bahagi ng bahay at mayroon ding opsyon para sa recorded footage. Nag-click siya sa mga recordings mula sa nakaraang 2 linggo. Una, pinanood niya ang mga kuha mula sa hardin noong araw na nahuli sila ni Amanda. Naroon, malinaw na malinaw. Ang kanyang pagsenyas ng leon at ang alanganin ngunit malinaw na paggaya ni Leo. Ngunit habang pinapanood niya ng paulit-ulit ang maikling eksena, isang detalye ang kanyang napansin, isang detalyeng nakaligtaan niya sa gitna ng tensyon ng mga sandaling iyon. Bago pa man siya lumingon para sumenyas na hagip ng kamera ang mukha ni Leo na nakatingin sa isang paru-parong lumilipad. At sa loob ng 2 segundo, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ng bata. Isang panandalian halos hindi kapansin-pansin, ngunit isang tunay na ngiti. Ito ay patunay na sa ilalim ng blangkong maskara, mayroon pa ring batang kayang makaramdam ng simpleng saya. Mabilis niyang inilipat ang petsa sa mga sumunod na araw, pagkatapos ipag-utos ni Miguel ang paghihiwalay sa kanila. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumigat habang pinapanood ang mga video. Pinanood niya ang mga kuha mula sa therapy session ni Dr. Alcaraz sa library. Nakita niya si Leo nakaupo na parang rebulto ang mga mata ay nakatitig sa kawalan habang ang doktor ay walang pagod na nagpapakita ng mga flashcard. Walang galaw, walang reaksyon, tila isang katawang walang kaluluwa. Pinanood niya ang mga kuha sa silid laruan. Dati kahit tahimik si Leo ay nag-aayos ng kanyang mga laruang kotse o libro. Ito ay isang gawain na tila nagbibigay sa kanya ng kaunting kaayusan. Ngayon, wala na yon. Nakaupo lang siya sa sahig yakap ang kanyang laruang leon, nakatitig sa bintana sa loob ng maraming oras. Ang pag-urong niya ay hindi lang panlabas, pati ang kanyang mga huling mekanismo para makayanan ang sitwasyon ay nawawala na rin. Ang pinakamasakit panoorin ay ang mga kuha sa gabi sa silid ni Leo. Nakita niya ang bata na gumigising sa gitna ng gabi, hindi umiiyak, ngunit umuupo lang sa kanyang kama, nakatingin sa dilim. Isang gabi nakita niyang itinaas ni Leo ang kanyang kamay at sinubukan gawin ng senyas para sa kaibigan, ngunit ibinaba rin ito agad na tila naaalala na ito ay ipinagbabawal. Isinara ni Liana ang computer, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito ay mas masahol pa kaysa sa inaakala niya. Ang kanilang pamamaraan, ang pamamaraan ni Dr. Alcaraz at ni Doña Esmeralda ay hindi lang hindi gumagana. Ito ay aktibong sinasaktan ng bata. Inilulubog nila si Leo,
sa mas malalim na kadiliman. Sa itaas sa kanyang malawak at tahimik na opisina, nakaupo si Miguel Buenaventura sa dilim isang baso ng mamahaling alak ang nasa kanyang kamay, ngunit hindi niya ito iniinom. Nakatitig siya sa basag na picture frame sa kanyang mesa na hindi niya pa rin inaalis. Ang mukha ni Isabel ay tila nangungusap nagtatanong, "Ano na ang nangyayari sa anak natin, Miguel? Kanina lang tumawag si Dr. Alcaraz. We're encountering significant regression," sabi nito sa telepono. "His lack of response is becoming pathological. I suggest we increase the session frequency and perhaps introduce low-dose medication to manage his anxiety." Medikasyon. Ang salitang yon ay tumama kay Miguel na parang isang sampal. Ang kanyang 5 taong gulang na anak, bibigyan ng gamot dahil hindi nila ito makausap. Sa desperasyon, binuksan niya ang kanyang laptop. Tulad ni Liana, naisipan niya ang mga security camera, hindi para mag-imbestiga, kundi para lang makita ang kanyang anak. Isang paraan para makaramdam na kasama niya ito, kahit na sila ay nasa magkaibang silid, magkaibang mundo. Una niyang tiningnan ang live feed sa silid ni Leo. Nakita niya ang kanyang anak tulog ngunit hindi mapakali. Kumikibot ang mga talukap ng mata nito, tila may isang masamang panaginip. Ang kirot sa puso ni Miguel ay lalong tumindi. Dahil sa isang biglaang kapritsyo na isip niyang balikan ang nakaraan. Ano ba talaga ang nangyari noong araw na yon sa hardin? Ano ba talaga ang ginawa ng kasambahay na yon na ikinagalit ng lahat? Nag-navigate siya sa mga archives, pinili ang petsa at pinindot ang play. Pinanood niya ang eksena na nag-play out. Nakita niya si Leo nakaupo sa bench. Nakita niya ang paru-paro. At pagkatapos, nakita niya ito, ang nangiti. Napahinto sa paghinga si Miguel. Ini-rewind niya ang video. Pinanood ulit. At ulit. Walang duda. Isang ngiti. Hindi niya yun nakita sa loob ng 6 na buwan. 6 na buwan ng blankong tingin at sa isang panandaliang sandali. Dahil sa isang paru-paro ang kanyang anak ay ngumiti. Pagkatapos ay nakita niya si Liana. Nakita niya ang senyas. At ang pinakanakakagulat sa lahat, nakita niya ang reaksyon ni Leo. Ang bata ay hindi lang basta gumaya. Ang mga mata nito ay nakatutok puno ng pag-uusisa. Ang katawan nito ay nakaharap kay Liana. Ito ay isang imahe ng koneksyon, isang tunay na interaksyon. Mabilis niyang pinunta ang mga recording sa mga sumunod na araw. Pinanood niya ang mga therapy session ni Dr. Alcaraz. Pinanood niya ang kanyang anak na nakaupo mag-isa sa silid laruan. Pinanood niya itong nakatitig sa kawalan. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng buong lakas. Ang batang masaya sa hardin at ang batang parang multo sa library ay tila 2 magkaibang tao. Ang siyentipikong pamamaraan ni Dr. Alcaraz ay lumilikha ng isang multo. Ang mapanganib na kilos ni Liana ay naglabas ng isang ngiti, isang ngiti. Sa sandaling iyon, lahat ng teorya, lahat ng payo ng eksperto, lahat ng takot ng kanyang biyenan ay nawalan ng halaga. Ang tanging mahalaga ay ang ngiting iyon. Mabilis siyang tumayo, ang kanyang upuan ay gumawa ng malakas na ingay. Lumabas siya ng kanyang opisina, ang kanyang puso ay kumakabog. Sa isang halo ng galit sa sarili at isang biglaang desperadong pag-asa. Nakita niya si Liana sa may service door naghahanda ng umuwi dala ang kanyang mumurahing bag. Mukha itong pagod at malungkot. "Liana!" Nagulat si Liana nang marinig ang kanyang pangalan. Lumingon siya at nakita si Miguel na naglalakad palapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita rito dati, isang hilaw na pagsisisi. "Sir?" Kinakabahan niyang tanong, iniisip na ito na ang katapusan. Baka may nagawa siyang mali. Huminto si Miguel sa harap niya. Tinitigan niya ito sa mata. "Kailangan nating mag-usap." Sabi niya, ang kanyang boses ay paos. Huminga siya ng malalim, isinantabi ang kanyang pride. "Ipaliwanag mo sa akin ang lahat." Sabi niya, "Lahat ng tungkol sa mga senyas, lahat ng nalalaman mo."
Tumingin siya sa sahig saglit. Bago muling tumingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Sa tingin ko, nagkamali ako. Ang hangin sa opisina ni Miguel ay mabigat sa mga hindi nasasabing salita. Nakaupo si Liana sa isang mamahaling upuang katad sa harap ng malaking mesa na gawa sa mahogany. Pakiramdam niya ay wala siya sa lugar. Sa buong panahon niya sa mansyon ito, ang unang pagkakataon na nakapasok siya rito. Ito ang sentro ng kapangyarihan ni Miguel Buenaventura. At ngayon, pakiramdam niya ay siya ang nasa gitna ng isang interogasyon. Nakatayo si Miguel malapit sa bintana. Nakatalikod sa kanya, nakatingin sa kumikinang na mga ilaw ng Makati. Ang katahimikan ay tumagal. Nang halos 1 minuto, bago siya nagsalita, ang kanyang boses ay mahina. Nakita ko ang mga recording. Sabi niya hindi pa rin lumilingon. Nakita ko ang ngiti. Napasinghap si Liana. Yun pala. At nakita ko rin ang mga sumunod na araw. Patuloy ni Miguel, isang bahid ng pait ang narinig sa kanyang boses. Nakita ko kung paano siya unti-unting nawawala. At ako ang may kasalanan. Humarap siya at sa unang pagkakataon, nakita ni Liana ang isang Miguel Buenaventura na walang maskara, walang yabang, walang awtoridad, isang ama lang na nasasaktan. Bakit? Tanong niya. Bakit sign language? Ano ang alam mo na hindi namin alam? Ito na ang pagkakataon ni Liana. Huminga siya ng malalim, tinipon ang lahat ng kanyang kaalaman bilang guro at ang lahat ng kanyang sakit bilang isang ina. Hindi po sa may alam ako na hindi ninyo alam, sir. Simula niya ng may paggalang. Ang sa akin lang po ay ibang pag-unawa. Si Leo po ay hindi tumigil magsalita dahil gusto niya. Tumigil po siya dahil ang trauma ay parang isang malaking bato na bumara sa daanan ng kanyang mga salita. Ang ginagawa po ni Dr. Alcaraz ay pilit na tinutulak ang bato na lalo lang nagpapatigas dito. At ang ginagawa mo? Ako po sinusubukang gumawa ng bagong daan sa paligid ng bato. Paliwanag niya. Ang sign language ay hindi lang po para sa mga bingi. Isa po itong tulay. Kapag naramdaman ng isang bata na naiintindihan siya, kahit sa anong paraan, nagsisimula siyang magtiwala. At kapag may tiwala, na doon po unti-unting gumuguho ang pader ng takot. Naglakad si Miguel at umupo sa upuan. Sa tapat niya binabawasan ng distansya sa pagitan nila. Ang anak mo, si Maya. Ganyan din ba ang nangyari sa kanya? Tumango si Liana, isang kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Sa mga huling araw niya po, nang sobrang hina na niya, para magsalita mga senyas na lang ang gamit namin. Iyon ang naging paraan niya para sabihing, mahal kita, Mommy, sa huling pagkakataon. Isang saglit ng malalim na pag-unawa ang namagitan sa kanila. 2 taong nagmula sa magkaibang mundo, pinag-isa ng parehong karanasan ng pagkawala. Hindi na siya si Ginoong Buenaventura ang amo at hindi na rin si Liana ang kasambahay. Sila ay 2 magulang na nakakaunawa sa sakit ng isa't isa. Gusto kong subukan ang paraan mo. Sabi ni Miguel, ang kanyang desisyon ay buo na. Ngunit hindi ito magiging madali. Ang biyenan ko, matindi ang impluwensya niya at nakakontrata na si Dr. Alcaraz. Kailangan nating gumawa ng isang plano, sabi ni Miguel. Isang lihim na kasunduan. Ang plano ay simple, ngunit delikado. Sa paningin ng lahat, si Liana ay mananatiling isang ordinaryong kasambahay, sumusunod sa mga patakaran. Si Dr. Alcaraz ay magpapatuloy sa kanyang mga session. Ngunit sa mga sandaling walang nakatingin sa hardin, sa silid laruan kahit kasimpleng paglilinis, bibigyan ni Miguel si Liana ng pagkakataong makipag-ugnayan kay Leo. At sa gabi pagkatapos ng trabaho, kapag tulog na ang lahat palihim, napupunta si Liana sa opisina ni Miguel. Hindi para maglinis, kundi para turuan siya ng sign language.
Kung gusto kong makausap ang anak ko, sabi ni Miguel, kailangan kong matutunan ang kanyang lengguwahe. Nagsimula ang kanilang sikretong alyansa kinabukasan. Ang bawat araw ay naging isang maingat na isinaplanong sayaw. Sa umaga darating si Dr. Alcaraz at gagawin ang kanyang walang saysay na therapy. Ngunit sa hapon kapag si Amanda ay abala sa kanyang cellphone o si Matilde ay nasa kusina, gagawa ng paraan si Miguel. Liana, pwede bang ayusin mo ang mga halaman sa may beranda ng playroom? Sasabihin niya, isang simpleng utos na may lihim na kahulugan. Habang nag-aayos si Liana ng mga paso, makikipag-usap siya kay Leo gamit ang mga senyas. Tinuturuan ito ng mga bagong salita, araw, bulaklak, masaya. Ang pagbabago kay Leo ay halos agaran. Ang kislap sa kanyang mga mata ay bumalik. Nagsimula siyang nangumiti muli, mga palihim na nangiti na para lang kay Liana. Ang pinakamahalaga, nagsimula siyang makipaglaro muli. Sa gabi ang opisina ni Miguel ay nagiging kanilang silid-aralan. Tinuturuan ni Liana si Miguel ng mga pangunahing senyas. Ang una niyang itinuro ay anak at mahal kita. Paulit-ulit itong inensayo ni Miguel. Ang kanyang malalaking kamay ay tila nahihirapan sa simula, ngunit puno ng determinasyon. Sa mga gabing iyon, hindi lang sila guro at estudyante. Sila ay nagiging magkaibigan, nagbabahagi ng mga kwento tungkol kay Isabel, tungkol kay Maya, at tungkol sa kanilang mga pangarap na nawasak. Ang kanilang relasyon ay nagsimulang lumalim, ngunit hindi lahat ay bulag. Si Doña Esmeralda, na may matalas na pakiramdam ng isang matriarka, ay nagsimulang makahalata. May nag-iba kay Leo, sabi niya isang araw kay Miguel sa telepono. Hindi na siya kasing blanko ng dati. Sigurado ka bang walang ginagawang kakaiba ang kasambahay na, yan si the Dr. Alcaraz ang gumagawa ng pagbabago. Esmeralda, magtiwala ka sa proseso. Pagsisinungaling ni Miguel upang patunayan ang kanyang punto at para na rin ipagdiwang ang progreso ni Leo, nagpasya si Doña Esmeralda na magdaos ng isang maliit na salo-salo para sa pamilya. Isang linggo ng hapon, dumating ang mga kapatid ni Isabel at ang kanilang mga pamilya. Ang mansyon ay napuno ng ingay at tawanan, isang tunog na matagal nang nawala sa bahay. Pinagsilbi si Liana sa mga bisita, maingat na umiiwas sa tingin ni Doña Esmeralda. Nandoon si Leo sa gitna ng lahat, tahimik pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay aktibo, pinapanood ang kanyang mga pinsan na naglalaro. Habang nag-aalok ng inumin si Liana, isang pinsan ni Leo ang aksidenteng nakabangga sa kanya dahilan para matapon ang laman ng isang baso ng red wine sa kanyang simpleng puting uniforme. Naku, pasensya na, sabi ng ina ng bata. Walang anuman po, sagot ni Liana. Sinusubukang punasan ang malaking pulang mantsa. Ngunit nakita ito ni Doña Esmeralda mula sa kabilang dulo ng sala. Naglakad siya palapit, ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Para sa kanya, hindi ito isang aksidente, kundi isang kasalanan, isang dungis, sa perpektong imahe na gusto niyang ipakita. Anoong katangahan ito? Sabi niya ang kanyang boses ay sapat na malakas para marinig ng mga malapit. Hindi niya tiningnan ang bisita, kundi si Liana. Hindi ka ba marunong mag-ingat? Tingnan mo ang ginawa mo, dinumihan mo ang sarili mo sa harap ng pamilya. Naramdaman ni Liana ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Bago pa man siya makasagot, isang boses ang pumutol sa tensyon. Isang aksidente lang yon, Esmeralda. Lahat ay lumingon kay Miguel. Naglalakad siya palapit, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matigas. Hinubad niya ang kanyang mamahaling Amerikana at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ni Liana, tinatakpan ng mantsa. Ito ay isang kilos ng proteksyon na hindi nakaligtas sa pansin ng lahat, lalo na ni Doña Esmeralda. Miguel, anong ibig sabihin nito? Nanggagalaiting tanong ng matanda. Ang ibig sabihin nito ay si Liana ay empleyado ko at hindi mo siya dapat sinisigawan
na parang isang bata sa harap ng lahat. Matatag na sagot ni Miguel. Kung may problema sa akin mo sabihin. Tumingin siya kay Liana. Magpahinga ka na muna sa kusina. Ako na ang bahala rito. Tumango si Liana at mabilis na umalis ang puso niya'y kumakabog. Ngunit habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang huling sinabi ni Miguel sa kanyang biyenan, isang deklarasyon ng digmaan. Tapos na ang pagsunod ko sa lahat ng gusto mo, Esmeralda. Simula ngayon ako ang magpapasya kung ano ang pinakamabuti para sa anak ko. Ang insidente sa salo-salo ay naging isang linyang ginuhit sa buhangin. Ang lihim na digmaan sa loob ng mansyon ay naging isang hayag na labanan. Pagkatapos ng araw na yon, hindi na muling tumuntong si Doña Esmeralda sa bahay ng kanyang manugang. Ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi nangangahulugan ng pagsuko. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Naging mas matapang sina Miguel at Liana sa kanilang misyon. Ang mga aralin sa sign language ay naging mas madalas. Isinama na nila si Leo sa kanilang mga sesyon sa gabi. Ang opisina ni Miguel ay naging kanilang munting mundo. Doon sa unang pagkakataon, naramdaman ni Leo na siya ay bahagi ng isang koponan, hindi isang problemang kailangang solusyonan. Ang kanyang pag-unlad ay kahanga-hanga. Mula sa mga simpleng salita, natutunan na niyang bumuo ng mga parirala. Gamit ang kanyang mga kamay, na ikukwento na niya ang kanyang araw, ang mga bagay na nakikita niya at ang mga nararamdaman niya. Isang gabi habang nagpa-practice sila, tiningnan niya ang isang malaking litrato ni Isabel sa dingding. Ganda si Mama, senyas niya, pagkatapos ay itinuro ang langit, tulog sa langit. Tumingin si Miguel kay Liana, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ito ang unang pagkakataon na kusang loob na pinag-usapan ni Leo ang kanyang ina mula nang ito ay mamatay. Si Liana na may malumanay na ngiti ay nagturo sa kanya ng bagong senyas. Mahal tayo ni Mama, senyas niya. Ginaya ito ni Leo at pagkatapos sa unang pagkakataon, niyakap niya ang kanyang ama, isang mahigpit na yakap na puno ng kahulugan. Sa mga sandaling iyon, ang tatlo sa kanila ay tila isang tunay na pamilya. Ang bigat ng kalungkutan ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito nakakalunod. Naging isa na itong alaala na kaya na nilang yakapin nang hindi nasasaktan. Ngunit sa labas ng kanilang munting mundo, ang bagyo ay namumuo. Isang linggo pagkatapos ng salo-salo, isang opisyal na sulat ang dumating para kay Miguel. Galing ito sa abogado ng pamilya Montelibano. Ito ay isang formal na petition na humihiling ng isang family council meeting upang talakayin ang kapakanan at hinaharap ni Leonardo Buenaventura. Nakasaad din sa sulat ang mga alalahanin ni Doña Esmeralda tungkol sa hindi angkop na impluensya sa loob ng tahanan ni Miguel at ang kanyang kaduda-dudang mga desisyon sa pagpapalaki sa bata. Ito ay isang malinaw na banta. Hindi lang ito isang simpleng pagpupulong. Ito ay isang paghahanda para sa isang legal na labanan para sa kustodya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Sabi ni Miguel kay Liana, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa galit habang hawak ang sulat. Inaakala niyang inaagaw kita sa kanya na pinalitan ko na si Isabel sa buhay ng anak ko. Hindi yun totoo. Mahinang sagot ni Liana. Alam ko, sabi ni Miguel, tinitingnan siya sa mata. Pero siya hindi niya yun naiintindihan. Ang nakikita lang niya ay isang estranghero na nagtagumpay kung saan siya nabigo. Ang petsa ng pagpupulong ay itinakda sa susunod na Sabado. Gaganapin ito sa mansyon ng mga Buenaventura, isang power play mula kay Miguel, isang paraan ng pagsasabing ito ang kanyang teritoryo. Inimbitahan ang buong angka ng mga Montelibano. Habang papalapit ang araw, lalong bumibigat ang atmosfera. Si Leo, na may likas na talino sa pag-unawa ng emosyon, ay nakakaramdam nito. Naging mas tahimik siya, mas malikot ang kanyang mga mata,
at mas madalas na niyayakap ang kanyang laruang leon. Isang gabi 2 araw bago ang pagpupulong, hindi mapatulog ni Miguel si Leo. Ang bata ay pabalik-balik sa kanyang kama. Lumapit si Liana na nag-aalala. Umupo siya sa tabi ng kama. Ano ang problema? Leo senyas niya. Tiningnan siya ni Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ayaw kay Lola, senyas niya. Pagkatapos ay ginawa niya ang senyas para sa galit at itinuro ang sarili niya. Pagkatapos ay si Liana. Lola, galit sa atin. Ikinuyom niya ang kanyang maliliit na kamay. Ayaw malayo kay Daddy at Liana. Ito ang pinakamahabang pangungusap na nagawa niya. Isang komplikadong pagpapahayag ng takot at pagmamahal. Lumuhod si Miguel sa tabi ng kama, hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Tumingin siya kay Liana at sa isang sandali, nag-usap ang kanilang mga mata. Kailangan nilang maging matatag para sa batang ito. Hindi kami papayag, senyas ni Miguel, ang kanyang mga galaw ay matatag at puno ng kasiguruhan. Walang makakapaghiwalay sa atin. Pangako. Pagkatapos isang ideya ang pumasok sa isip ni Liana. Isang mapanganib na ideya, ngunit maaring ito na lang ang kanilang pag-asa. Miguel, sabi niya ng mahina, sa Sabado, hayaan nating makita nila. Makita ang ano? Hayaan nating makita nila si Leo na nakikipag-usap sa atin. Sabi niya, huwag nating itago. Ipakita natin sa kanila ang progreso niya. Ipakita natin sa kanila na hindi siya isang nasirang laruan, kundi isang batang nakahanap ng bagong paraan para magsalita. Hayaan nating ang ebidensya mismo ang maging depensa natin. Tinitigan siya ni Miguel. Ito ay isang malaking sugal. Maari itong maging sanhi ng mas malaking galit mula kay Doña Esmeralda na makikita itong isang direktang pagsuway at paghamon. Ngunit maari rin itong maging sandata na magpapatahimik sa lahat. Gagawin natin, sabi ni Miguel. Sa huling gabi bago ang bagyo, habang mahimbing nang natutulog si Leo na iwan, sina Miguel at Liana sa sala. Ang bahay ay tahimik, ngunit ang kanilang mga isip ay magulo. Natatakot ako. Pag-amin ni Liana. Natatakot ako para kay Leo. Ako rin, sabi ni Miguel. Lumapit siya at sa unang pagkakataon, hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga palad ay mainit at magaspang kumpara sa kanya. Pero mas malaki ang tiwala ko sa iyo at sa kung ano ang nagawa mo para sa amin. Hindi lang ako yun, sabi ni Liana. Tayong tatlo. Tinitigan ni Miguel ang kanilang magkahawak na kamay. Liana, sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Pagkatapos ng lahat ng ito, anuman ang mangyari, ayokong mawala ka sa buhay namin. Hindi ito isang deklarasyon ng pag-ibig, ngunit mas malalim pa roon. Ito ay isang pag-amin na siya ay naging isang bahagi na ng kanilang nasirang mundo, isang sinag ng liwanag na hindi nila kayang muling mawala. Hindi sumagot si Liana, ngunit hinigpitan niya ang hawak sa kanyang kamay. Sa bisperas ng laban, natagpuan nila ang lakas hindi sa mga salita, kundi sa tahimik na pangako na magkasama nilang haharapin ang umaga. Ang araw ng Sabado ay dumating na may bigat, na tila isang anunsyo ng isang malagim na pangyayari. Ang kalangitan sa labas ay kulay yabuan, walang araw, isang perpektong salamin ng tensyon sa loob ng mansyon ng mga Buenaventura. Ang sala na karaniwang tahimik ay inayos para sa isang pagpupulong. Ang mga malalambot na sopa ay pinalitan ng mga tuwid at matitigas na upuan na nakaayos na parang isang korte. Dumating ang angka ng mga Montelibano na parang isang hukbo. Nangunguna si Doña Esmeralda, suot ang isang itim na bestida na nagpapatingkad sa kanyang pagiging maringal at nagluluksa. Kasunod niya ang kanyang 2 anak na lalaki, mga seryosong negosyante na may mga matang katulad ng sa kanya, kasama ang kani-kanilang asawa. Naroon din ang kanilang abogado, isang matandang lalaki
na may dalang leather briefcase na tila puno ng mga kasulatan ng digmaan. Si Miguel ay nakatayo sa gitna ng sala para salubungin sila. Ang kanyang tindig ay matatag suot ang isang madilim na suit na tila baluti. Sa likod niya malapit sa may hagdanan, nakatayo si Liana, hawak ang kamay ni Leo. Ang bata ay nakasuot ng isang simpleng polo shirt at maong mahigpit na tangan ang kanyang laruang leon sa kabilang kamay. Ang kanyang mga mata ay malikot pinapanood ang pagdating ng kanyang mga kamag-anak na may halong takot at pag-uusisa. "Maupo kayo." Sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit walang bahid ng init. Umupo sila sa isang panig, si Miguel at ang kanyang abogado ay sa kabila. Si Liana at Leo ay nanatili sa may gilid, mga tahimik na tagamasid sa isang laban na tungkol sa kanila. "Sisimulan ko na," sabi ng abogado ni Doña Esmeralda, binubuksan ang kanyang briefcase. "Nandito tayo ngayon dahil sa malubhang pag-aalala ni Señora Esmeralda at ng buong pamilya Montelibano sa kapakanan ng kanyang nag-iisang apo, si Leonardo." Ang bawat salita ay formal at malamig. Nagsimulang ilahad ng abogado ang kanilang mga puntos, ang hindi matatag na emosyonal na estado ni Miguel pagkatapos ng pagkamatay ni Isabel, ang kanyang pabigla-biglang pampublikong anunsyo, at ang pinakamabigat sa lahat, ang pagpasok ng isang hindi kwalipikadong individual. Malinaw na tinutukoy si Liana na nagdulot ng mas malaking kalituhan sa bata. Ang aming kliyente ay naniniwala na ang kapaligiran dito ay hindi na nakakatulong sa paggaling ng bata. Pagtatapos ng abogado. "Kaya formal naming hinihiling ang pansamantalang kustodya." "Hindi." Putol ni Miguel. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. "Walang sino man ang kukuha sa anak ko mula sa akin. Hindi ito pagnanais na kunin siya, Miguel." Sabi ni Doña Esmeralda, sa wakas ay nagsalita. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na pagtitimpi. "Ito ay pagnanais na iligtas siya mula sa iyo at sa babaeng iyan." Itinuro niya ang kanyang daliri kay Liana. Isang nanginginig na daliri na puno ng hinanakit. "Tingnan mo ang apo ko, 6 na buwan. Na 6 na buwan siyang bilanggo sa sarili niyang isip. At ano ang ginawa mo? Kumuha ka ng isang kasambahay para turuan siyang sumenyas na parang isang pipi. Ito ba ang kinabukasan na gusto mo para sa isang Buenaventura, isang Montelibano?" Sa bawat salita ng matanda, lalong humihigpit ang hawak ni Leo sa kamay ni Liana. Ramdam ni Liana ang panginginig ng maliit na kamay. "Hindi ninyo naiintindihan," mahinahong sagot ni Miguel. Si Liana, tinulungan niya si Leo na makahanap ng boses. Isang boses na walang tunog. Sigaw ni Doña Esmeralda na nawawalan na ng kontrol. "Isang kalokohan, isa kang kahihiyan sa alaala ng aking anak." Tumayo ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pighati. Naglakad siya papalapit kay Leo. "Halika rito, apo." Sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang naging malambing, ngunit may halong pilit. "Huwag kang matakot kay Lola. Ilalayo kita sa kanila. Aalagaan kita tulad ng pag-aalaga ko sa iyong ina." Inilahad niya ang kanyang kamay. Ngunit si Leo ay umatras, nagtago sa likod ni Liana. Ang pagtangging iyon ay tila isang sampal sa mukha ni Doña Esmeralda. "Nakikita ninyo?" Sigaw niya sa kanyang mga anak. Nilalason niya ang isip ng apo ko. Kinukuha niya ang lugar ni Isabel. Inaagaw niya ang pamilya ko. Ang kanyang galit ay umabot sa sukdulan. Sa isang kilos na puno ng desperasyon, hinawakan niya ang braso ni Leo. Sinusubukang hilahin ito palayo kay Liana. "Bitawan mo siya," sabi ni Liana. Ang kanyang boses ay matatag sa unang pagkakataong nagsalita. "Huwag kang makialam dito, hampas lupa." Sagot ng matanda. Ang kanyang muka ay 1 pulgada na lang mula kay Liana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. "Isa ka lang bayaran.
Bitawan mo ang anak ko, Esmeralda. Babala ni Miguel, handa ng kumilos. Ngunit bago pa man may makakilos sa gitna ng kaguluhan, ng sigawan at ng tensyon, isang bagay ang nangyari. Naramdaman ni Liana ang pagbitaw ni Leo sa kanyang kamay. Ang bata ay humakbang pasulong, inilagay ang kanyang sarili sa pagitan ni Liana at ng kanyang lola. Tumingala siya, ang kanyang maliit na mukha ay hindi na blanko. Ito ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ng sino man sa kanya dati. Determinasyon. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka. Huminga siya ng malalim, isang nanginginig na paghinga. Ang buong silid ay tila huminto, ang bawat hininga ay napigil. At pagkatapos, isang tunog ang lumabas mula sa kanya. Isang tunog na magaspang at paos dahil sa matagal na hindi paggamit, ngunit malinaw at hindi mapagkakamalan. Huwag! Ang isang salita ay tumama sa silid na parang isang kidlat. Si Doña Esmeralda ay natigilan, ang kanyang kamay ay nanigas sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Ang mga tiyuhin ni Leo ay napatayo. Maging ang mga abogado ay napatingin. Si Miguel ay napahawak sa likod ng isang upuan. Ang kanyang mga tuhod ay tila nanghina. Hindi pa tapos si Leo. Lumingon siya kay Liana. Hinawakan muli ang kanyang kamay at hinila ito papalapit sa kanya na parang isang tropeo. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang lola, isang tingin na puno ng pagmamay-ari at pagtatanggol. Akin, siya. Ang dalawang salita ay mas malakas, mas buo. Hindi na ito isang bulong. Ito ay isang deklarasyon. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Parang ang mundo ay huminto sa pag-ikot. Pagkatapos, ang pader ng pagtitimpi ni Miguel ay gumuho. Isang tunog, isang halo ng tawa at hikbi ang kumawala mula sa kanya. Naglakad siya palapit sa kanyang anak, lumuhod at niyakap ito. Nang mahigpit, isinubsob ang kanyang mukha sa buhok nito. Leo, anak! Bulong niya paulit-ulit habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Nagsalita ka na! Nagsalita ka na! Si Doña Esmeralda ay dahan-dahang umatras, ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tumingin siya sa kanyang apo na ngayon ay nagsisimula na ring umiyak sa mga bisig ng kanyang ama. Tumingin siya kay Liana na nakatayo roon, ang sarili niyang mga luha ay tahimik na dumadaloy. Ang kanyang hukbo ay natalo. Ang kanyang digmaan ay tapos na. Hindi dahil sa mga argumento ng abogado o sa galit ng kanyang manugang. Natalo siya ng dalawang simpleng salita mula sa isang 5 taong gulang na bata. Akin, siya. Sa sandaling iyon, sa gitna ng emosyon, tumingin si Leo kay Liana sa ibabaw ng balikat ng kanyang ama. At sa kabila ng kanyang mga luha, ngumiti siya. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at ginawa ang senyas para sa pamilya. Ang mga salita ni Leo ay naging isang alon na naghugas sa lahat ng galit at pagdududa sa loob ng silid. Ang pagpupulong ng pamilya ay natapos hindi sa isang kasunduan na isinulat sa papel, kundi sa isang hindi maikakailang katotohanan na nasaksihan ng lahat. Ang angkan ng Montelibano ay umalis ng tahimik, isa-isa ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng isang halo ng pagkamangha at pagkatalo. Ang huling umalis ay si Doña Esmeralda. Bago siya lumabas ng pinto, huminto siya at lumingon. Ang kanyang tingin ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang malalim at nakakapagod na kalungkutan. Tumingin siya kay Leo, na ngayon ay payapang nakaupo sa kandungan ng kanyang ama. Pagkatapos ay tumingin siya kay Liana. Walang salitang binitawan, ngunit sa kanyang mga mata may isang tahimik na pag-amin, isang pagsuko. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palayo, isang reyna na sa wakas ay naiwanan na ng kanyang kaharian. Nang sila na lang ang natira, sina Miguel, Liana at Leo, ang katahimikan na bumalot sa kanila ay hindi na malamig. Ito ay isang katahimikan
na puno ng pagod ginhawa at hindi maipaliwanag na saya. Daddy, bulong ni Leo ang kanyang boses ay mahina pa rin ngunit malinaw. Gutom na po ako. Tumawa si Miguel, isang tunay at malakas na tawa na tila nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Gutom na ang anak ko. Sabi niya, hinalikan ang tuktok ng ulo nito. Ano ang gusto ng champion ko? Ice cream, sagot ng bata na sinundan ng senyas para sa ice cream na itinuro sa kanya ni Liana. Ang mga sumunod na linggo ay isang panahon ng pagbabago. Ang mansyon na dati isang museo ng kalungkutan ay unti-unting napuno ng buhay. Si Leo ay nagsimulang magsalita ng mas madalas. Ang kanyang mga unang salita ay maikli at simple, ngunit sa bawat araw na lumilipas ang kanyang bokabularyo ay lumalawak. Ngunit hindi niya tinalikuran ang sign language. Naging bahagi na ito ng kung sino siya. Ginamit niya ito kapag siya ay pagod, kapag ang mga salita ay tila hindi sapat, o kapag gusto niyang maging malambing. Ito ay naging kanilang pangalawang lengguwahe, isang simbolo ng kanilang pinagdaanan. Isang araw, tinawagan ni Miguel ang kanyang publicist. Mayroon akong isang anunsyo, sabi niya. Gusto kong bawiin ang aking naunang alok, ang tungkol sa kasal at sa yaman. Kinabukasan, inilabas ng kampo ni Buenaventura ang isang opisyal na pahayag. Nakasaad dito na si Ginoong Miguel Buenaventura ay masayang nag-aanunsyo na ang kanyang anak na si Leo ay nagsimula ng magsalita muli. Pinasalamatan niya ang lahat para sa kanilang suporta, ngunit nilinaw na ang kanyang naunang desperadong alok ay binabawi na. Idinagdag niya na ang paggaling ng kanyang anak ay dahil sa isang pribado at personal na proseso at hindi dahil sa sino mang nag-claim ng pabuya. Bakit mo ginawa yon? Tanong ni Liana kay Miguel ng gabing iyon. Dahil ayokong may anumang utang sa pagitan natin. Sagot ni Miguel, ang ginawa mo para sa amin ay hindi kayang bayaran ng pera o ng isang sapilitang pangako. At ang anumang mabubuo sa pagitan natin, gusto kong maging totoo. Isang linggo pagkatapos noon, isang maaraw na linggo ng umaga, isinama ni Miguel sina Liana at Leo sa sementeryo. Huminto sila sa harap ng isang simpleng puntod na gawa sa puting marmol. Nakaukit dito ang pangalan Isabel Montelibano Buenaventura. Hi, mahal, sabi ni Miguel hinahaplos ang malamig na bato. May mga ipapakilala ako sa'yo. Ipinakilala niya si Leo, hindi bilang isang batang nasira, kundi bilang isang batang matapang. Tingnan mo ang anak natin, Isabel. Nagbalik na siya. Pagkatapos ay lumingon siya kay Liana. At ito si Liana, sabi niya. Hindi niya sinabing ang bagong pag-ibig ko o ang papalit sa'yo. Ang sinabi niya ay, siya ang tumulong sa amin na mahanap ang daan pabalik. Siya ang kaibigan na ipinadala mo siguro para sa amin. Si Leo ay naglagay ng isang puting bulaklak sa puntod. Hi, Mama, sabi niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Liana. Mama Isabel, meet Tita Liana. Sa simpleng pagpapakilala ng isang bata, ang nakaraan at ang kasalukuyan ay nagtagpo ng walang selos o hinanakit tanging may paggalang at pagtanggap. Habang pauwi sila mula sa sementeryo, huminto si Miguel sa isang parke. Habang masayang naglalaro si Leo, sa di kalayuan umupo sila ni Liana sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Hindi ako pwedeng mag-alok sa iyo ng kalahati ng aking yaman, simula ni Miguel. At hindi rin ako pwedeng mag-alok sa iyo ng isang kasal na ipinanganak sa desperasyon. Kinuha niya ang kamay ni Liana. Ang tanging maiaalok ko sa iyo ay ito, sabi niya. Isang buhay, isang magulo komplikado, at hindi perpektong buhay kasama ang isang lalaking unti-unti pa lang natututong magmahal muli at isang batang lalaki na nagsasalita sa dalawang lengguwahe. Isang pagkakataon na bumuo ng isang bagong simula
mula sa mga piraso ng ating mga nasirang nakaraan. Tumingin siya sa kanyang mga mata. Ang kanyang sariling mga mata ay puno ng pag-asa at kaunting takot. Liana Reyes, gusto mo bang subukang buuin ang isang pamilya kasama namin? Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Liana, ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng saya. Hindi siya sumagot gamit ang mga salita. Sa halip itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang ginawa ang mga senyas. Gusto ko, mahal kita. Ngumiti si Miguel at sa unang pagkakataon, ang kanyang ngiti ay umabot sa kanyang mga mata, tinatanggal ang lahat ng bakas ng dilim na dating naninirahan doon. Ginaya niya ang senyas ni Liana. Mahal din kita. Mula sa di kalayuan nakita sila ni Leo. Tumakbo siya palapit, ang kanyang mukha ay puno ng saya. Hindi niya alam ang eksaktong pinag-uusapan ng dalawang matanda, ngunit naramdaman niya ang kanilang kaligayahan. Tumalon siya at niyakap silang dalawa. Ang kanyang maliliit na braso ay pilit na inaabot ang kanilang mga leeg. Habang magkakayakap silang tatlo, sa ilalim ng puno, sa gitna ng tawanan ng mga batang naglalaro, alam ni Liana na nakauwi na siya. Ang kanilang pamilya ay hindi isinilang sa dugo o sa isang perpektong simula. Ito ay isinilang mula sa pagkawala itinayo sa pasensya at pinagtibay ng isang lengguwahe na mas malalim pa kaysa sa mga salita. Isang pamilyang natutong magsalita muli, sa boses man o sa mga kamay, dahil sa kapangyarihan ng pag-ibig na kayang basagin kahit ang pinakamatinding katahimikan.